So mga sangkay, pag-usapan po natin itong biglang pangyayari na ikinagulat po ng international patungkol po sa isang malaking desisyon o ginagawa ngayon ng bansang Amerika. Yo, hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway ayos lamang po tayo mga sangkay. So ito na nga, pag-usapan po natin ng isang malaking impormasyon tungkol po dito sa ikinabigla mismo ng United Nations at marami pa pong mga leader sa buong mundo mga sangkay, especially po yung ICC. No, nagulat po sila ngayon dahil nga po itong bansang Amerika mga sangkay ay mayroon pong matinding ginawa. Ito, pag-usapan po natin yan. But anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. So parami po tayo ng parami. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyo mapabilang sa lumalawak at dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Tingnan po natin itong balitang to mga sangkay. Dahil nga po, meron pong ginawa ngayon itong United States of America na ikinagulat po ito ng international mga sangkay. Eto, tingnan po natin ang report. Matindi itong ginawa ng bansang Amerika ngayon at ang ICC mga sangkay ay gulat na gulat. Pati po yung UN. So tingnan po natin. Sinabi ng United Nations Special Rapporteur na kagulat-gulat ang ipinataw ng pahigpit o paghihigpit ng Estados Unidos sa International Criminal Court o ICC. Okay, pag sinabing ICC, siguro naman, alam na po natin yan mga sangkay. Dito sa Pilipinas, si Tate Digong ang isa sa mga naiipit dyan. Pero, ang bansang Amerika, matindi ang ginagawa. Yung ICC, pinaghihigpitan ng bansang Amerika. Alam nyo ba mga sangkay na ang ICC nagpataw po ng kaparusahan kay Vladimir Putin. Pero wala po silang nagawa mga sangkay. Maging kay Prime Minister Netanyahu ng bansang Israel. At maging dito sa ating bansa, mayroon din po yan, pero hindi pa po, wala pa pong pagpapataw na nangyayari. Ito po kay former President Rodrigo Duterte. No, pero yung bansang Amerika ngayon talagang mahigpit at matigas mga sangkay. Tingnan po natin. Alamin natin ang mga detalye mula kay Yolanda Aspiras. Si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan ang unang tinamaan ng economic at travel sanctions na ipinatutupad ni US President Donald Trump. Grabe, no? Matindi talaga itong si Donald Trump, mga sangkay. Biruin nyo, mga matataas na opisyal ng buong mundo yan. Binabangga. Tinatarget ng sanctions ang War Crimes Tribunal dahil sa pag-iimbestiga nito sa mga mamamayan o mga kaalyado ng US. Kasama sa mga paghihigpit na dati na ring ipinatupad sa unang termino ni Trump, ang pag-freeze ng US assets ng mga itinalaga ng ICC at ang pagharang sa kanila at mga kapamilya na bumisita sa Estados Unidos. Ay, naku po. So, sa madaling sabi, yung mga miyembro, mga opisyal ng ICC, hinihigpitan sila. Hinaharang sila at bawal silang pumuntang sa US. Bawal, kahit po kapamilya nila, bawal pumuntang Amerika. So, ganyan po kahigpit ngayon mga sangkay. Kaya pala nabigla itong ICC. Para kay UN Rapporteur Margaret Satterthwaite, nakabibigla ang aksyon na ito ng Trump administration. Even though we knew that this was likely to happen, it's a shocking move. Sobra silang na-shock mga sangkay. It is a true blow to the international rule of law and a direct punch in the face to a court that is the only one the international community can count on to hold to account people who are responsible for the most grave crimes. Okay, may mga nagsasabi din kasi talaga na itong ICC ay nagagamit po
sa mga politika international. Lalong-lalo na po pag pinag-uusapan ng geopolitics, mga sangkay. No, may mga ginagawa itong ICC na halimbawa na lamang po mga sangkay, itong mga nangyayari sa ibang mga bansa. Like for example, doon po sa North Korea. Wala pong magawa yung ICC, di ba? Kahit nga po yung kahit nga po yung desisyon na ipahuli na po si Putin ng bansang Russia, may nagawa ba sila? Wala, mga sangkay. Ngayong umupo si Donald Trump, iba po yung direksyon, nagbago, no? Hinigpitan silang lahat, bawal na po pumasok sa bansang Amerika. So honestly, it's shocking. It's unacceptable. So, kagulat-gulat at hindi daw katanggap-tanggap. And it requires a very robust response from the other member states of the International Criminal Court. Unang nagbukas ang ICC noong 2022. May international jurisdiction ito na litisin ng mga kasong genocide, crimes against humanity at war crimes sa member states o kung ang isang sitwasyon ay inilapit ng UN Security Council. Ani Satterthwaite, kailangan ng karagdagang aksyon mula sa member states ukol sa paghihigpit ng US sa ahensya. The initial response of a statement is excellent, but now what we need to see is, for example, the EU's blocking statute should be activated so that the official who has been sanctioned does not have to experience the sanctions in Europe at minimum. And then I think we also need to expect that there will be additional individuals potentially named. Batay sa kasunduan sa pagitan ng UN at ng Washington, dapat na makabisita si Khan sa New York Nako. upang humarap sa UN Security Council. Paano yan, mga sangkay? Pinaghigpitan na sila, bawal na nga po silang pumasok, pati pamilya nila Ukol sa mga kaso na inilapit nito sa ICC sa Hague. Kasama rito ang sitwasyon sa Libya at sa Darfur region ng Sudan. Ani Satterthwaite, malaking suliranin ang targetin ng US, lalo na sa pagtupad ng ICC officials sa mga gampanin nila. But concretely, it is a very serious and problematic thing to be targeted by the US government with sanctions. It means that your assets will be frozen, that you have no ability to use any kind of account that has dollars associated with it. Grabe, kaya pala problemado po itong mga to. That any kind of assets you might have that would touch the United States would be suddenly frozen. Grabe, lahat ng asset po nila, mapo-frozen. That you cannot get a visa to the US, which Hindi din po sila magkakaroon ng visa papuntang US. Nako po. could, for a prosecutor of the International Criminal Court, really could throw a wrench not only in his ability to meet with officials. Well, wala po sila magagawa dyan. Presidente ng Amerika, mga sangkay, ang nagdesisyon dyan Kahit anong, yes, pwede sila magsalita sa media, banat-banatan nila si Trump, pero hanggang doon lamang. Wala po sila magagawa dyan. To meet with human rights defenders, with perhaps even witnesses and victims, but also his capacity to easily go to and from the UN headquarters. So these are very, very severe potential consequences. Severe. Pambihira. Dagdag ni Satterthwaite, ang sanctions ay dapat ipataw sa mga sangkot sa terorismo at iba pang mga krimen. Actually guys, para po siyang kahalintulad po, itong desisyon ni Donald Trump, kahalintulad po siya sa naging desisyon po ni former President Duterte. If you remember guys, diba? Nung siya pa po ang namumuno sa Pilipinas, talagang hindi niya po pinayagan ang ICC na mangialam. Actually, hanggang ngayon din naman mga sangkay, si PBBM, di ba nga po, sinabi na po niya na umalis na po ang Pilipinas sa ICC. Diba? Hanggang ngayon, hindi pa rin po nagbabago ang statement ni PBBM. Pero, well, hindi po natin alam. Alam naman po natin ang politika sa Pilipinas. Pero ayun na nga po, gulat na gulat po yung mga opisyal ng ICC, maging ang UN, mga sangkay, dahil nga po sa matinding paghihigpit sa kanila. Meron mo, bawal silang pumasok sa Amerika. Pati po yung pamilya nila. This reminds us that these sanctions are meant to be for terrorism. Oh. Terrorists and for those, for example, involved in horrible
crimes of trafficking or drug trafficking, and applying them now to a court implicates human rights lawyers who might be simply trying to get accountability for grave crimes and cooperating with the prosecutor. They could potentially be charged with material support for assisting a sanctioned person. That is shocking. So it's more severe in that way. It's an immediate. Well, eto na nga, mga sangkay. Ganyan po kahigpit ngayon si Donald Trump. At sa totoo lang, marami po siyang mga pulisiya ngayon na kahit ako mga sangkay, isang Pilipino, nagugustuhan ko. Marami mga sangkay. Kung lagi kayo nanonood dito sa ating channel, magigets nyo kung ano po ang pinag-uusapan natin ngayon. So, well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Itong ICC, mga miyembro ng ICC, mga opisyal, tablado ni Trump, bawal silang pumasok sa bansang Amerika. Lahat sila nagulat sila sa ginawa ni Donald Trump. Ano po ang inyong opinion? Pabor ba kayo sa ginawa ni Donald Trump? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga video patungkol po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. So kung gusto mo mapanood po yung mga ganitong klaseng content, gawin nyo lamang, hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.